So, kagaya ng aking nabanggit sa panalangin, ito ay somehow pwede nating ituring na isolated lecture, pero hindi naman siya talaga totally isolated. I intended this lecture to be the conclusion, kumbaga yung final lecture doon sa ating series on prayer and meditation. Kasi kung meron man tayong dapat maging goal, at yun talaga yung goal kung bakit natin kailangan gawing regular ang pananalangin at ang pagdinilay-nilay sa salita ng Diyos, ay dahil upang tayo ay mamunga sa mga bunga ng Espiritu. Again, as believers justified by faith alone in Jesus Christ, the goal of the entirety of the Christian life is none other than sanctification o ang pagiging banal. Yun na yung ating dapat inaatupag sa ating buhay Kristiyano dito sa daigdig na ito, ang maging banal. Hindi tayo naliligtas ng pagiging banal, ngunit ito ay katibayan na tayo ay may kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo. And as we look again, kasi this isn't the first time na ating tinalakay ang fruit of the Holy Spirit, as we look again at the fruit of the Holy Spirit, pinamagatan ko to na peeling through the fruit of God's Spirit. Tingnan natin siya na para nating binabalatan yung bunga ng Espiritu upang makita natin ng mas malalim ano ba talaga ang mga nakalakip doon, paano ba natin dapat tingnan ang bunga ng Espiritu at marami pang iba. Ngayon, nais ko muna magsimula by quoting Galatians 5:22-24 kung saan natin makikita sa Biblia ang prinsipyo ng bunga ng Espiritu. Galatians 5:22-24, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Ito ay isa sa mga popular na mga talata sa Biblia para sa mga lehitimong Kristiyano, sapagkat dito talaga ginawang detalye ng salita ng Diyos yung tinatawag nating katibayan o yung bunga ng Espiritu. Ngayon, pag tinignan natin mabuti, hindi siya grammatical error kapag tinignan natin that or but the fruit of the Spirit is. So isipin natin, si Apostol Pablo ba ay hindi nag-aral ng lengguwahe? Bakit mali tila ang kanyang grammar? Hindi iyon ang dahilan kung bakit nakalagay na bagamat siyam ang binanggit na mga katangian, yes, ito yung mga traits or virtues, mga katangian, subalit, ang mga katangiang ito ay singular. But the fruit of the Spirit is. Ganito siya dapat tingnan. Kung wari, meron tayo ditong pinya, iba pineapple. So, bagamat ang nakikita nating pinya dito ay parang isa't kalahati, isipin natin isang pinya. Ngayon, sa isang pinya na ito, ay makakakuha tayo ng lahat ng mga bitaminang yan at makukuha natin lahat ng mineral na nandyan at itong mga bagay na nandito sa ibaba. Ititawag nating macro at saka micronutrients. Pero isang pinya lang yan, in which sa pamamagitan ng isang pinyang yan, ay inaasahan natin na makuha itong lahat ng to. Ilan yung pinya? Isa? Ilan na makukuha mo kung ilan man yan nandyan? Ng mga macro at saka micronutrients. Ganun din ang kaisipan pag tinignan natin ang bunga ng Espiritu. Ang ibig sabihin nito, bagamat isa ang bunga ng Espiritu, pero sa isang bungang ito, parang ito yung mga makukuha mo ng mga macro and micronutrients. By that one fruit, you'll have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So mahalaga na tingnan natin ito sa ganung paraan. Kasi ang ibang tao ay nagiging, dahil nga popular na talata ito, kanilang kinikriticize na isa sa mga dahilan kung ba't ayaw nilang paniwalaan ng salita ng Diyos, ang Biblia bilang salita ng Diyos, dahil mayroon daw mga grammatical errors na binabanggit dito. Pero hindi natin dapat isipin yun ng ganon, dahil palagi pag tinitingnan natin ang salita ng Diyos, we have to first and foremost trace the authorial intent. Ano ba ang intensyon ng sumulat kung bakit niya ginamit ang mga salitang ito o mga pangungusap na ito sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngayon, ito yung ating punto kung bakit dapat nating aralin at balik-balikan ang mga bunga ng Espiritu. Ang bawat tunay na mananampalataya ay inaasahang makitaan ng presensya at kalaguan ng siyam na nilalaman ng bunga ng Espiritu. Kung halimbawa kumakain ka regular ng pinya, inaasahan na hindi kasi punin. Bakit? Mayaman yun sa vitamin C. Inaasahan din na medyo matalas kang mag-isip dahil may mga B vitamins na nandoon. Inaasahan din na kahit papaano
ikaw ay may malusog na buto dahil may calcium din siya. At inaasahan na hindi ka nagpapalpitate, kaya nga pagka hina-high blood anong ginagawa, pinapakain ng pinya, pinapainom ng pineapple juice, kasi mayaman sa potassium ang pinya. At ang potassium ay isa sa mga electrolyte na nagre-regulate ng heartbeat at saka ng iba't ibang muscular motion sa ating katawan. So kagaya ng ilustrasyon na iyon, ay inaasahan na kung tayo ay may bunga ng Espiritu na makikitaan tayo nung siyam na nabanggit doon sa talata in Galatians chapter 5, verses 22 hanggang verse 24. Ngayon, isa pa, kailangan nating tandaan na kapag ano yung sinabi ko kanina, kung ikaw ay regular kumakain ng pinya, for instance, ay hindi pwede na araw-araw kang sipunin. Yung kasi makikita doon na hindi ilihiti mo o maaring peking pinya ang kinakain mo, baka bulok na pinya, o di kaya naman hindi naman talaga pinya yung kinakain. Baka timpla ka lang ng timpla ng tang, hindi naman yung tunay na pinya. Diba? That's artificial. Hindi siya tunay, no? Hindi siya lihitimo. Pero dito makikita natin na kung ang isang kumakain regular ng isang prutas, pwede mong asahan na hindi sipunin, ang may bunga ng Espiritu ay inaasahan na hindi lumalakad sa laman. But I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Galatians 5:16-17. Nakalagay ito, by walking by the Spirit, one who walks in the Spirit will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, they're in opposition to one another. And the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. So dito makikita natin, kaya hamon ang mamunga sa bunga ng Espiritu ay sapagkat kalimitan ng ginagawa nito ay pigilan ng mga nais nating gawin. Kasi kalimitan, dahil may mga nananatili pang kasalanan sa atin, ang mga nais nating gawin ay mga pawang kasalanan. At ito ay hindi maaari sa mata ng ating Diyos. So there. Kaya nga kailangan natin tandaan, we have to remember, to better understand the fruit of the Holy Spirit, it is best to ask, how should I see it? Paano ko ba dapat tingnan? Diba? Kung kanina, bago ko ipaskil yung ilustrasyon ng pinya, ang tingin nyo lang sa pinya ay putas lang. Tapos baka nga hindi kayo aware na mayroon pala yung vitamin B and those things, yung potassium pala. Kalimitan kasi pag maasim ang prutas, iniisip lang natin vitamin C lang. Tama ba? Pero pag tinignan natin, may mga ganun pala doon. So paano natin nalaman? Kasi somehow, sinuri natin, tinignan natin kung ano ba yung mga nakalakip doon sa bunga o doon sa prutas na ating tinignan. So ganun din, magandang itanong para maintindihan natin ng maayos ang bunga ng Espiritu, paano ba natin ito dapat na tingnan. Mahalaga yon. Kasi kung nais natin talagang maging mayaman o hitik sa pamumunga ng bunga ng Espiritu, sa mga hindi ko na ginagamit yung mga bunga. Minsan nagkakamali rin ako, sabi ko mga bunga, pero bunga. Upang tayo magyaman sa bunga, kasi hindi mo pwedeng sabihin mga bunga. Hindi naman pwedeng ang puno ng mangga ay mamunga din ng papaya at saka ng rambutan, pero isang puno lang. Diba? Isa lang ang bunga niya. Pag puno ng mangga, ano ang bunga niya? Mangga lang. Nakukuha nyo ba? Ibig sabihin. So hindi nagkamali si Pablo, no? Hindi siya grammatically ignorant. Tama yung kanyang ginagamit grammatically. So dapat tingnan natin ng maayos ang bunga ng Espiritu. May 4 na dapat tayong isaalang-alang. 4 things to consider on how to view the fruit of the Spirit. First, it's an evidence. Second, it's virtue. Third, it's a command. At dito nagkakamali o nagkukulang malimit ang mga Kristiyano dun sa 4. It is a skill. Skill yon. So there. Kasi oras na makita natin at tingnan natin, unawain natin ang mga bunga ng, ang bunga ng Espiritu sa 4 na bagay na ito. Oras na isaalang-alang natin yung 4 na bagay na ito. Doon tayo talaga magkakaroon ng kapunuan at ng pamumunga sa bunga ng Espiritu. So, talakayin mo natin yung una. It's an evidence. Evidence of ano po? Ebidensya ng ano? Ebidensya ng ating kaligtasan. So makikita natin and highlight natin dito, ito ulit Galatians 5:22-24, yung salitang fruit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Now,
Kaya natin i-highlight yung salitang fruit kasi the Apostle Paul, siya ay nag-ooperate at siya rin ay nag-express ng kanyang mga pananalita ayon sa kung anong nakagawian niya. Ayon sa nakagawian ng mga Hudyo, pero hindi lang yon, most importantly, pinakamahalaga sa lahat, ayon sa nakagawian niya sa ating Panginoong Hesukristo. Kung makikita natin mabuti, pag inobserbahan natin, sinurvey natin ang mga sulat ng mga apostol at kung paano nangaral ang mga apostol sa Book of Acts, makikita natin na marami sa kanilang ginamit na mga pananalita at mga pangungusap, mga salita, ay kung paano nila ito narinig nung ipinangaral sa kanila ito ng ating Panginoong Hesukristo. At yun din ang ginagawa ni Apostol Pablo. Ginagamit niyang referensya yung salitang bunga bilang ito'y kanyang nasumpungan, nasaksihan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Now, hindi man siya kasama nung unang 12 mga apostol nung ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbiministeryo dito sa daigdig. Pero makikita natin na ang ating Panginoon ay nagkaroon ng kanyang mga personal, ang ating Panginoong Hesukristo nagkakaroon siya ng mga personal na revelasyon kay Apostol Pablo dahil nga kagaya na banggit ko sermons ago nung pinag-uusapan natin yung mga apostol ay ang mga ito kaya napakataas ng opisina nila ay dahil direktang nakikipag-usap sa kanila ang ating Panginoong Hesukristo. So there. So ito, pakinggan natin mula sa mga labi ng ating Panginoon. In Luke 6:43 to 45, kaya natin makukuha ito as reference bilang ebidensya ng kaligtasan. Sabi dito, Luke 6:43 to 45, for no good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit. For each tree, verse 44, highlight natin, for each tree is known by its own fruit. For figs are not gathered from thorn bushes, nor are grapes picked from a bramble bush. The good person, out of the good treasure of his heart, produces good, and the evil person, out of his evil treasure, produces evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Pansinin niyo ulit yung verse 44, for each tree is known by its own fruit. Nakikilala ang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Alam nyo, sa pag-aaral sa larangan ng siyensya, kaya natin nalaman na yung pala ay puno ng mangga. Ngayon kasi madali kasi nakagisa na natin, tinuro na sa atin. Pero noong mga panahong ito ay dinidiscover pa lamang. Yung mga unang nakadiscover nito, na nag-label ng mga ganon. Siyempre, ang Panginoon na nag-label, di ba? Mali pala yung term ko, nung rediscovery, di ba? Kaya nalaman kung yung palang punong yun ay puno ng saging o dahil sa bunga, tinitingnan nila. Tingnan nyo, hindi nyo ba napansin? Kalimitan sa puno, if not all, is identified by its flower or by its fruit. Hindi mo napansin? Minsan, dahon. Kuwari, autumn leaves. Diba? Pero, makikita natin bilang ilustrasyon ng ating Panginoon, nakikilala ang puno sa kanyang bunga. Tingnan pansinin nyo, ang punto dito, ebidensya ng pagkalihiti mo ng kaligtasan ay ang presensya ng hitik at sariwang bunga. Kasi hindi lamang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na each tree is known by its own fruit o ang bawat puno ay nakikilala sa kanyang bunga. Pero hindi lamang sa pagdating sa anong klaseng puno, pero anong kalidad ng puno. Tama ba? Kasi bago sinabi ng Panginoong Hesus, for each tree is known by its fruit, meron siyang ginawa. Bago yung pagkakakilanlan ng puno sa pamamagitan ng bunga, ginamit muna ng Panginoon yung kalidad. Ilustrasyong kalidad. Nakalagay dito, verse 43, hinighlight natin, for no good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit. Paano natin malalaman kung ang isang puno ay malusog? Malalaman natin yan kapag ang kanyang bunga ay maayos. Ngayon, siyempre, hindi natin pwedeng asahan na sa isang puno, hindi yan magkakaroon ng bunga na parang sabihin natin na may depekto. Diba? Pero makikita natin kung maayos yung puno, kung mabuti o maganda yung puno, kapag ka ang mayoridad or majority ng kanyang bunga, lalo na pagka-season niya ng pamumunga, ay maganda. Diba? So halimbawa, minsan dyan sa puno ng mangga dyan sa ating tabi, minsan yan ay magkakaroon ng bunga na hindi maganda. Pero dahil
lalo na doon sa mga parating kumukuha at binibigyan naman tayo at kumakain ng mga bunga ng mangga, siguro ay pwede niyong sabihin na maganda yung punong yan. Kasi magaganda naman mayoridad ang bunga niya kumpara doon sa mga may defect. So doon din makikita ano ba ang bunga, dahil ito ilustrasyon, ano ba yung bunga, ano yung kahitikan, at ano yung kalidad ng bunga na lumalabas sa atin bilang Kristiyano. Tayo ba ay mabuting puno o tayo ba ay maayos na puno o tayo ba ay masamang puno? How do we know? By the fruit. Ang atin bang bunga ay hindi bulok? Ito ba ay kung magiging literal na prutas, pag kinain ay masarap kainin? Ito ba ay hinahanap-hanap? Ikaw ba ay yung tipo ng puno na kapag sa kahitikan ng bunga ay nais kuhanan ng mga prutas? Kumbaga, gusto kong kumuha ng Kung di ba, bigyan ko kayo ng example, depende sa preference nyo. Ang puno ng rambutan dyan ay, tawag doon, yung parang makapit yung tao ba? Bunga niya. Sa bahay naman, ang puno ng rambutan is yung madaling tuklapin. Yung ganun, madaling tuklapin. So, ang point nun ay, depende sa preference nyo nga lang yun, kung ano yung mas gusto nyo. Pero ang nais kong puntuhan dito, tayo ba yung mga tipo ng puno, spiritually speaking, na ang ating bunga ay hinahanap-hanap o ninanais ng mga tao? So yun. Each tree is known by its own fruit. So yun yung una. Ito ay ebidensya. Hindi tayo naliligtas ng mga bunga o ng bunga, pero tayo ay pinapatotohanan o ito'y pruweba na tayo ay may kaligtasan. Kaya nga nabanggit ko sa sermon kanina, sanctification is non-negotiable. Kaya nga sabi ni Pablo, yung mga patakaran din kung paano mabuhay bilang Kristiyano ay tinuturo din niya sa lahat ng iglesia, kasi all Christians in all local churches are expected to grow in sanctification. And growing in sanctification cannot be separated from bearing fruit, the fruit of the Spirit. Pangalawa, ito ay virtue. Pag sinabi nating virtue, sabi ng diksyonaryo, virtue is the quality of being morally good. Ito yung mga katangian na ninanais ng mga tao. Ang opposite ng virtue is yung salitang vice. Although usually, ginagamit natin yung salitang vice to pertain sa mga bisyo, pagsusugal, pag-iinom o paglalasing, paninigarilyo, pagda-drugs para sa mga nagdodroga. Sana walang nagda-drugs dito. At marami pang iba. Pero hindi natin nililimitahan dapat yung paggamit ng salitang vice o bisyo sa mga bagay na yon. Ang pag sinabi nating vice, o sa Tagalog bisyo, ito yung mga bagay naman o mga kalidad o mga katangian na hindi ka nais-nais. Kung halimbawa, kung patience is a virtue, yung opposite nun, which is impatience, is a vice. Nagets nyo? Yun yung ibig sabihin nun. Kaya nga dapat si Vice Ganda ay magpalit na ng pangalan. Di ba? Walang magandang vice. Ba? Hindi naman yun yung ibig sabihin nun. Iba naman ang paggamit ng word na yon. Iba rin yung paggamit pag vice president. Minsan may mga salita na kayo vice mayor, may mga salita na bagamat parehas ang spelling at pronunciation, iba ang kahulugan. So kailangan nating tandaan din yun. So it's either virtue or vice. At paano natin malalaman if something is a virtue? Binanggit din ng ating talata. Ang isang bagay ay virtue kapag walang batas laban sa kanya o walang batas na nagbabawal sa kanya. Halimbawa, walang batas sa kahit anong estado o mga bansa sa buong mundo na nagbabawal magmahal. Although alam natin na distorted kalimitan sa sanlibutan ang salitang pagmamahal. Walang batas sa kahit anong bansa sa buong mundo ang nagbabawal na maging mapagpasensya. Walang batas na nagbabawal na maging mapagpigil sa sarili ang mga tao. Kaya nga sinabi sa Galatians 5:22-24, and I highlight in verse 23, sa bunga ng Espiritu at sa siyam na kalakip nito, against such things there is no law. Kaya siya ay virtue. So ito yung mga bagay na kung saan ay, ano nga ulit ang sin? 1 John, sin is disobedience to the law or to the commandment.
So pag tiningnan natin, virtue, therefore, o yung bunga ng Espiritu, laban sa mga ito ay walang batas. So ibig sabihin, tayo ay nagpo-progreso sa kabanalan at hindi tayo sumusuway lalo na sa batas ng Diyos sa kautusan ng Panginoon kapag ka tayo ay namumunga sa Espiritu. Yung mga vice, puro ano yun eh. Puro mga paglabag yun eh. Virtue is about obedience. At dahil ito'y about obedience, against such things there is no law. So hindi siya ay morally right, instead na morally wrong. Kaya nga balikan natin, virtue is the quality of being morally good. Ba? So since it's morally right and not morally bad or morally wrong, and against such things there is no law, which means it has to be obeyed. Punta tayo sa sunod. It is a command. Utos yun sa atin ng ating Panginoon. Itong siyam na kalakip ng bunga ng Espiritu, itong siyam na yan, pag sinuri natin ang buong kasulatan, bawat isa sa kanila ay ipinag-uutos ng Diyos. Kaya pag tinignan natin yung verse 25, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Anong context nun? Ito yung verse 25 kasunod ng mga to. Ibig sabihin, itong siyam na ito, this is the way to keep in step with the Spirit. Kung tayo ay nabubuhay sa Espiritu, ibig sabihin buhay ang ating Espiritu, nasa atin ang banal na Espiritu, let us also. Pag sinabing let us, utos yun. Tama ba? Let us, atin din. Let us also keep in step with the Spirit. Ngayon, isa-isahin natin. Kukuha tayo ng iba't ibang talata sa Biblia, tigigisa lang for each 9, for each doon sa mga kalakip ng bunga ng Espiritu, upang makita talaga natin na utos to ng ating Panginoon. Una, 1 John 4:7, Beloved, let us love one another. Ano yung unang bunga ng Espiritu? Love. For love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Let us, utos yun. Pangalawa, anong sunod na bunga? Joy. Rejoice always. Kita nyo, it is a command in itself. Verse 16. 1 Thessalonians 5:16-18, Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So joy is not just an emotion, it is not just an affection, it is a command. We have to be joyful. Kaya nga sa James, di ba, consider it as pure joy when facing trials of different kinds. So joy, utos yun. Next, peace. Di ba, love, joy, peace. Hebrews 12:14, strive for peace with everyone. Magsumikap kang maging mapayapa sa isa't isa. And for the holiness with which no one will see the Lord. Kita nyo, pinagkabit dito ng author ng Hebrews ang kapayapaan sa kabanalan. So, ibig sabihin nun, hindi tayo pwedeng mga palaaway na mga nilalang. Hindi rin tayo pwedeng mga balisang mga nilalang. Kasi ang peace naman, hindi lang siya external, na hindi ka nakikipagbabag o nakikipag-away, pero siya din ay internal, na kung saan tayo ay hindi nagpapanaig o nagpapadala sa ating mga takot. The most command in Scripture is to not fear. Diba? Do not fear. So strive for peace with everyone and for the holiness with which no one will see the Lord. Next, anong sunod? Love, joy, peace, patience. Be patient. Yan, ang straightforward, diba? James 5:7-8. Be patient therefore, brothers and sisters, until the coming of the Lord. Hanggang kailan daw tayo dapat maging mapagpasensya? Hanggang bukas, sa makalawa, isang buwan, 20 years? Hindi, hanggang dumating ang Panginoon. Kasi pagdating ng Panginoon, hindi natin kailangan ng pasensya. Bakit? Wala nang kasalanan. Ba? Bakit ba tayo ay kailangan ng pasensya ngayon? Kasi we are sinners and we are dealing with fellow sinners. Thus, patience is needed. So there. Be patient therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the earth early and the late rains. You also, pangalawa, be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Next, anong sunod doon? Hindi sa ulo. Ang fruit. Love, joy, peace. Ayun, minsan nagmi-mix up po yung kindness at goodness, okay lang yon. Pero doon sa ginamit ko sa ESV, goodness yung una. So goodness.
Galatians 6:10. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. So command siya. Next, kindness, Ephesians 4:32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Pagkatapos nun, faithfulness, Revelation 2:10. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Ibig sabihin, kahit sa banta ng kamatayan, dapat tayo hindi kumompromiso, tayo ay maging tapat sa ating Panginoon, sa salita ng ating Panginoong Diyos. So faithfulness. Anong sunod doon? Gentleness o kahinahunan. Philippians 4:5. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. And last but not the least, self-control. 1 Peter 4:7. The end of all things is at hand. Therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. So malinaw yon. Ano nga ulit yung una? Siya evidence. Pangalawa, siya ay virtue. So, sabing evidence, ano yung dapat natin pagtugon doon? Self-assessment. Dahil siya ay virtue, that should be something to pursue. Diba? Ito dapat ang aking inaatupag o pinupursue kasi siya ay virtue. At dahil siya ay command, ito'y dapat sundin. So, tatlo na agad pagtingin. Dito, kagaya na banggit ko kanina, nagkukulang ang mga Kristiyano. Naramdaman nyo na ba parang stuck kayo? Have you ever felt that you're stuck in your sanctification? May virtue na parang may fruit, or rather may virtue dun sa fruit of the Spirit, na parang sa tingin nyo ay, kailan ba ako magiging patient? Kailan ba ako magiging self-control? Ang tagal-tagal ko ng mananampalataya and so forth and so on, bakit tila wala akong gentleness, lagi na lang akong mainit ang ulo, and so forth and so on, and marami pang iba. Ang sagot dyan ay kasi hindi natin tinitingnan ang bunga ng Espiritu as a skill. Ngayon ito ay mahalaga, if not the most important consideration sa fruit of the Spirit. Itong siyam na yan, nakalakip ng bunga ng Espiritu. So yun yung tamang paggamit. No? Hindi ko na sinasabing mga bunga, sa halip ikalakip ng bunga. Ito yung mga nasa loob ng bunga, isang bunga ng Espiritu. Yung mga siyam na kalakip na yan ay, ano ba Tagalog sa skill? No? Para ano? Skill. Hindi naman siya katangian eh. Ang katangian is characteristic eh. Tama ba? Ano ba ang skill? Ano daw? Sorry. Ano po? Ano po tingin nyo? Skill. Parang ganun, kasanayan po. Yun yung nakikita ko mas malapit-lapit. Pero skill. Ngayon, anong kailangan nating tandaan? Dito natin makikita, ito ay tawag dito. Kaya dito natin siya i-connect sa prayer and meditation. Kaya sabi ko nga, dapat ito yung conclusion, pero naisip ko, ilagay na nga natin kaagad. Kasi, itatanong ko sa inyo, huwag niyong sasagutin. Rhetoric to, itong tanong. Sa ilang lectures na natin, ilang lectures na tayo din? 14? Sa 14 lectures na natin sa prayer and meditation, kumusta na ang naging progreso ng inyong prayer and meditation? Isa pa, kumusta na naging progreso ng inyong sanctification? Yun yung kailangan natin itanong eh. Kaya ko naisip ngayon na i-discuss na yung mga bagay na ito, instead na ihintayin ko pa kasi medyo mahaba pa yung ating serye sa prayer and meditation. Pero iniisip ko, sige, siguro sa kalagitnaan next Sunday, nung iniisip ko siya na nakaraan, i-ano ko na to, ituro ko na kasi para at least makita nila kung bakit mahalaga na ating aralin kung paano tamang gawin ang prayer and meditation. Oo, ang layunin ng prayer and meditation is to fellowship with God. Pero meron itong kaakibat na resulta. As long as we are fellowshipping with God, the more we progress in our sanctification. And again, hindi natin pwedeng ihiwalay ang sanctification sa bunga ng Espiritu. Hindi ka lang basta mamumunga, di ba parang ang pangit ng puno kapag kapanahunan ng kanyang bunga, ang bunga niya ay 2-3 piraso lang. So inaasahan tayo maging hitik sa bunga ng Espiritu.
Kaya kailangan nating tandaan, to be good and to be better at any skill, one should have consistent, diligent training. Yun yung, balikan natin yung ito. Para tayo ay magkaroon nitong siyam na to at humusay tayo dito at lumago tayo dito, anong kailangan? To be good and to be better at any skill. Kaya nga dapat tingnan natin yung mga yan, yung itong siyam na to as skill. One should have consistent, diligent training. Sa tingin nyo ba si Pacquiao ay, bagamat may mga break siya sa training, pero sa tingin nyo ba araw-araw, para hindi siya mga lawang, meron siyang ginagawang training regimen para kahit wala siyang labang paparating, pag oras na kailangan niya maghanda ng sagad, ay hindi siya yung parang start from scratch. Meron yung ginagawa araw-araw definitely. Hindi siya nagja-jogging lang kapag may paparating na siyang laban 3 months from now, araw-araw yung nagja-jogging, araw-araw yung nagja-jump rope, araw-araw yung nagsa-shadow boxing, kahit wala siyang laban. Bakit? Kasi nais niyang humusay. To the point na kahit siya ay, kung tutusin ay nasa edad na ng pagretiro, ay naitabla pa niya yung laban, di ba? Noong nakaraan niyang laban. Sabihin may husay pa rin siya. Bakit? He never stops training. Ang isa ring professional na musikero, kaya yan patuloy na mahusay at humuhusay sa kanyang larangan, ay dahil meron siya behind the scenes na ginagawa bago siya tumapak ng entablado at mag-perform doon. Meron siyang consistent, diligent training. Why? Kasi nais niyang mapanatili na mahusay siya at mas humusay pa doon sa skill na yon. Ito yung issue natin mga Kristiyano. We like asking the trainer, ang tinutukoy ko ditong trainer ang Panginoon. We like asking the trainer to make us better in manifesting the fruit of the Holy Spirit, but we are not willing to train with Him. Nakukuha ba natin yon? Nananalangin, malamang bahagi ng panalangin natin, Panginoon, palaguin mo naman po ako sa siyam na kalakip ng bunga ng Espiritu. Maaring ito'y sa ulo natin dahil pinapanalangin natin araw-araw. Palaguin mo po ako, Lord, sa love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. We're asking the trainer to make us better, but we don't want to train with him. How do we train with the trainer? Dito papasok yung prayer and meditation. 1 Timothy 4:6-10. If you put these things before the brothers, you will be a good servant of Christ Jesus. Ano yung sunod? Being trained in the words of the faith. Paano ulit mag-training? In the words of the faith. And of the good doctrine that you have followed. Have nothing to do with irreverent silly myths. Rather, ano yung sunod? Train yourself for godliness. How do we know if we are training ourselves for godliness? Ano ba? Paano natin malalaman kung tayo ay godly? Namumunga tayo ng bunga ng Espiritu. For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way. As it holds promise, hindi lang sa panahong ito, not only for the present life, and also for the life to come. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Kita nyo? Alam nyo kung kailan unang sinabi to ni Apostol Pablo sa 1 Timothy? The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Kailan niya unang sinabi yan? 1 Timothy 1:12 hanggang 17. This saying is true, is trustworthy and deserving of full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Ebanghelyo. Tama ba? The gospel is trustworthy and deserving of full acceptance. Ano pa sinasabi niya? Training for godliness is trustworthy and deserving of full acceptance. For to this end, we toil and strive because we have our hope set on the living God, who is the Savior of all people, especially of those who believe. So, balikan natin to. We like asking the trainer, God, to make us better in manifesting the fruit of the Holy Spirit, but we are not willing to train with Him. Isipin nyo to mabuti. Sa kahit anong kumpanya, pag bago pa lamang yung empleyado, the first few weeks or few months ng kanyang pagtatrabaho, anong tawag doon sa phase na yon? Training phase. Tama ba? Bakit? Kasi may skill na gagamitin nila sa pang-araw-araw na trabaho na kailangan nilang paghusayan dahil araw-araw nilang gagamitin yon at gagawin sa kanilang trabaho. I have been in the BPO industry before at yun lagi ang mga unang bahagi kasi iba't ibang skill
ang aming kailangang linangin. Nagkaroon na ako ng mga tinatawag na training para sa healthcare, training para sa customer service, training para yung nakaraan kong kumpanya, finance and investment, or retirement rather. At hindi lang yun natatapos sa training na yun, gagawin mo yun araw-araw, tapos from time to time, meron kayong refresher training. Pero the fact na ginagawa araw-araw yun is nagsisilbi na rin yung training at the same time exposure or experience. Pero ang point doon, may regular na pag-train. Isipin nyo mabuti, kung halimbawa gusto nyo yung nag-enroll kayo halimbawa sa isang skill, training for a skill. Kung wari yun, gamitin natin halimbawa yung kila Tito Nilo sa TESDA. May kaibigan ako na dati nag-welding, sa TESDA, hindi ko lang alam kung saan. Kilala ni Eden yun, si Bion, nag-welding yun dati. Ngayon isipin nyo, mag-enroll kayo sa TESDA para ma-acquire nyo at gumaling kayo, humusay kayo sa skill ng welding. Pero sinabi nyo sa trainer nyo, gusto ko po talaga, kaya ako nag-enroll dito, gusto ko po talagang humusay sa pag-welding, pero hindi ka pumapasok sa klase. Ganun tayo kapag hinihiling natin sa panalangin, Panginoon, palaguin mo po ako sa bunga ng Espiritu, pero hindi tayo nagninilay-nilay at nananalangin. That is what happened. Tapos, nagtataka tayo, bakit parang hindi ako nagpo-progreso, bakit hindi ako mamunga ng ganito, and so forth and so on. Ito yung sagot. Because we do not look at the fruit of the Spirit as a skill. A skill to be trained diligently every day. Sabi nga, 2 Timothy 3:16-17, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, hinighlight natin, and for training in righteousness. That the man of God may be complete, anong sunod? Equipped for every good work. Meron tong immediate na konteksto para sa mga nasa ministeryo, pero in extended application, kailangan nating lahat ng training for godliness, kagaya ng sinabi dito, rather train yourself for godliness, being trained in the words of the faith and of the good doctrine that you have followed. Tapos dito meron tayong training in righteousness. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging kumpleto at angkop sa mga ano to? Virtue. Tama ba? For every good work. So yun yung mga bagay na kumbaga kaya natin muling tinatalakay ang bunga ng Espiritu ay upang maliwanagan at maging malinaw sa atin ang mga bagay na ito. Sa mga susunod nating talakayan, babalik tayo sa ating ginagawang serye in prayer and meditation. Now I hope na hindi lang ito magiging lecture after lecture. Aralin natin kahalagahan ng prayer, mga dapat isaalang-alang sa prayer, mga dapat isaalang-alang sa pagninilay-nilay. Pero pagkatapos nun, hindi naman tayo gumaganap o hindi natin ginagampanan yung ating tungkulin na regular at araw-araw na magnilay-nilay at manalangin. Hindi natin binibigyan ng oras. Tapos nagtataka tayo, hindi tayo lumago. Again, it starts by looking at the fruit of the Spirit as a skill then. It is a skill. And to be good at any skill, one should have consistent, diligent training. So dito ko po tinatapos yung atin pong talakayan na tila binalatan natin ang bunga ng Espiritu, peeling through the fruit of God's Spirit. Any questions, suggestions, or reflection? Ngayon po natin siya i-discuss. Ngayon natin siya i-address. Hindi ko yata napindot to din. Napindot to ba? Check ko na lang, hindi ko matandaan kung napindot ko eh. Mga kapatid, any questions? So this is also for us to take seriously, not only learning prayer and meditation sa ating Sunday school. This lecture was taught by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday. Our preaching and worship service starts at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.